Hello, good morning mga ka-arden. So, Mr. Hardy Ronggoroso, ngayong umaga, nandito lang po tayo sa ating pipino plantation dahil gagawin po natin dito ang kaukulahang paraan kung paano po natin papadamihin ang bunga nitong ating mga pipino. Yan. Bali, yan lang po natin na ang sabi natin pamumunga ng mga pipino ay nakadepende po sa cultural practices ng may-ari nito. No po? So, kinakailangan po talaga na una, mapataba natin yung ating mga halaman. At ito na po, matabang-mataba na po ang ating mga halaman. So, at nagsisimula na po silang bumunga. So, at the time na namumunga na po at namumulaklak na po yung ating mga pananim na mga pipino, kinakailangan, tama na, napataba ang i-apply natin. Kasi yung choice of fertilizer ay sabi natin magiging failure ang ating mga pananim sa pamumunga. Yan po, tandaan natin. Lahat po ng fertilizer, iba-iba po ang kanilang function. Kaya po, dapat tama na fertilizer ang i-apply natin sa panahon na sila po ay namumunga na. Yan. So, marami na po sila ng bulak. So, ibig sabihin, namumunga na at produktibo na po yung ating harden. Pero ngayon, gagawin natin yung isang paraan kung paano natin papadamihin ang bunga at papagandahin ang lasa nitong ating pipino. So, gamit po ang tinatawag natin na fermented fruit juice, no? Gamit po ang fermented fruit juice. So, yan yung isa sa mga sikreto ko dito sa aking harden. At the time na nagsisimula ng mamulaklak ang aking mga pananim, uma-apply at gumagamit na po ako ng fermented fruit juice. So, ano yung mga gagamitan dito sa fermented fruit juice? So, dito gumagamit po tayo ng banana, no? Banana. So, hinog na banana, no? Kasaba, yan. Pagkatapos, gumagamit tayo ng squash at saka papaya. So, pag walang papaya at walang squash, pwede pong palitan ng other, sabi natin, fruits. Pero wag lang mawawala si banana. Dahil si banana, ang sa yung main source na itatawag natin na potassium. Na kung saan ang potassium ay, sabi natin, ang function ng potassium ay magpadami ng bulaklak. Ito tinatawag natin na flower inducer, no? Flower inducer. So, magpapadami siya ng mga bulaklak. So, pag madaming bulaklak at malulusog ang bulaklak, so, magiging malulusog na bunga, no? Yun ay magiging malulusog na bunga. At pagkatapos niyan, mas lalong enhance ang lasa kasi ang function nitong si fermented fruit juice ay taste enhancer. Pampaganda talaga ng lasa. Kaya, walang kaduda-duda na yung product natin dito sa Puro High School ay talagang manamis-namis ang lasa dahil po gumagamit po tayo ng fermented fruit juice at iba pang mga concoction na talagang tayo ang gumagawa. Kabilang si fermented fruit juice, fermented plant juice, fish amino acid, cohol amino acid at iba pa, no? Na kung saan nakakatulong para po talaga maging produktibo ang ating munting harden. Tara! Kung interesado kayo, tara, samahan nyo ako dahil simulan na po natin ang pagdidilig ng fermented fruit juice. Kung meron po kayo ng katanungan o kung paano ginagawa ang ating fermented fruit juice, pwede po kayong i-PM ako personal o kaya mag-iwan na lang po ng message sa ating comment section para po mabigyan ko kayo ng sabi natin tip at mabigay ko sa inyo yung kumplitong paraan kung paano natin ginagawa ang fermented fruit juice. Yan. Kulang pa yung ating tinimplang. Po patuloy tayo sa pagdidilig ng ating fermented fruit juice.
Tapos na po tayo mga ka-harden magdilig ng ating sabi natin pipino nitong ating fermented fruit juice. Asahan po natin na sa darating po na linggo talagang itik na itik na po sa bunga itong ating mga pipino. So yun po. Papakita po natin yung ating pipino. So, yan. Meron na ng mga bunga. Nag-harvest pa lang tayo kahapon. Hindi lang natin pinakita sa camera. Yan. So, yun po. So, ang lusog-lusog po ng ating pipino. Yan. Pero may napapansin po ako, so bali meron po ng mga sabi natin dahon na namamatay. So ibig sabihin po nito, meron ng insect infestation. So kinakailangan po maagapan natin. So yun. Yan, yun yung mga sabi natin gumagapang na itim na yun. Yan yung sabi natin, tulad nito, ito yung mga dumadapo. So parang red ant ba? Ay, red ant pala. So, red ant ang umaatake nitong ating pananim. So, yun, kaya kinakailangan talaga. So, ito, pakita po natin. Yan. Dito, so bali hindi natin makita yung mga malalaki kasi nga marami na nga kumukuha dito paggabi. So itong katunayan no, putol. Ano? May pinitasan tapos putol yung vine. So yan yung katunayan na talagang may nagkuha na naman, no? So, 'yon. So sige lang, walang problema 'yon. Sige. So ito. So, ang importante nakakapagbigay tayo sa kanila. Sige po. Ang importante dumami yung bunga. So, yan. So, nagtatago lang. Ito, mga maliliit pa. May hindi tayo nabalo to. Mahaba na. So, yan. So, butas-butas yung dahon. So, anong kumakain dito? Bakit ganito? So, nagbubutas-butas yung dahon. Yan. So, ang taba na po ng ating dito na po tayo ngayon sa talong. Yan. So, tingnan natin. Namumunga na rin po ang ating talong pero hindi marami ang bulaklak. Kaya ngayon, in-apply na po natin ang fermented fruit juice para po sa fruit flowering sa blooming. So flower blooming, no? So para dumami yung bulaklak at dumami din yung bunga. Yan yung in-apply natin ngayon.
fermented fruit juice. Yan. Nagsisimula na rin talagang bumunga. Yan. Mataba na rin yung ating pananim na eggplant or talong. So guys, kung nagustuhan niyo yung ating content para po sa umagang ito, so paki-like and share at mag-iwan na rin po ng comment, ano po? At pakisundan niyo na rin po ako sa aking YouTube channel at Nirong Guro, sa aking Facebook page at George C. Rapsing Farm, at sa aking Facebook account at George Tobiero Rapsing. So maraming salamat sa inyong panunood. At mangyari po na i-share natin yung ating video para po mas marami po ang ma-impress na mga kababayan natin. At matuto din po sila tungkol po sa mga gardening activities. Yan po guys ang ating garden. At napaganda po ng ating background para po sa umagang ito. So sa muli ito yung inyong Hardin Gurong sasabing, thank you so much for watching. See you again on my next video. Bye bye. God bless us all and follow for more.